Tol, ang maangas na kalbong ito ang masasabing pinakakilalang mukha ng Abu Sayyaf noong taong 2000. Habang ang ibang pinuno ng armadong grupo ay nananatili sa anino, siya ay kakaiba, maingay, maporma, palaban sa media, at marunong gumamit ng takot bilang sandata. Sa kanyang panahon, ang Abu Sayyaf ay hindi lamang kinatatakutan dahil sa mga armas at pagdukot, kundi dahil sa paraan ng paggamit nito sa radyo, sa atensyon ng media, at sa sindak na unti-unting bumalot sa Mindanao at maging sa buong bansa. Palagi niyang tinatakot ang gobyerno sa media na kapag hindi nila sinunod ang kanyang mga kahilingan, may mapuputulan na naman ng ulo, na umabot sa puntong namugot sila ng ulo para ipangregalo sa dating Pangulo na si Gloria Arroyo. Kung iniisip ng Philippine government, kasi nakikita sa TV, masyado kami ini-small ng spokesman ng Southern Command. Pero paalala lang po na dapat yung tandaan, itong grupo na ito, siguro kahit ganitong kaliit, nakakapuwing din kami. At saka walang grupong sa Pilipinas naka-invade ng isang municipality in 30 minutes. Siguro hindi makakalimut ng buong mundo itong ipil na pangyayari. At saka yung mga tulad ng mga kagulang ginawa namin sa Zamboanga City dati, yung mga pinasabog namin yung mga buildings dyan, at saka yung airport, siguro alam ng lahat ito. Kaya lang, pinipilit na ng mga tao, yung mga officials na nawala na kami para sabihin nawala talaga kami. In-expect namin, pag-release ng negosyo, at pag-release ng mga hostages nito, of course, labanan na. Pero sa handa kami. Are you ready? Of course we are ready. Ngayon, ang inihiling namin, pagkatapos ng na ito, hiningi namin, ni-request namin, the governor and pangambayan to lead the operation. Dapat sila ang mag-lead. Tingnan natin kung gaano katapang sila. So, ganun na lang sir. Kasi mga tao na ito, pumasok dito sa bayan namin, kaya sa bansa namin, na humingi ng pahintulot o kaya nagbayad ng taxes sa kanila, na siyang kumuha ng lupain namin, samantala sa amin hindi sila wala silang pahintulot. So of course, pwede namin kunin anytime. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Noong dekada 90 at unang bahagi ng taong 2000, naging isa sa pinakamakilalang mukha ng karahasang kidnap for ransom sa Pilipinas ang Abu Sayyaf o ASG, isang bandido at teroristang grupo na kumalas sa MNLF at MILF dahil tutol ito sa usapang pangkapayapaan ng gobyerno. Ang isa sa pinakakilalang leader nito ay si Aldam Tilao, mas kilala sa bansag na Abu Sabaya. Sa pamamagitan ng karismatic na pagsasalita sa radyo, pagpurga ng kanyang imaheng mala Tom Cruise, kalbo, may hikaw at laging naka-shades. Ay, boss! Boss! Nandito ka! Boss, kamusta? Boy, parang ginagawa? At malupit na paggamit ng kidnappings para sa pera, naging bangungot siya para sa maraming mamamayan ng Basilan at Palawan. Ipinanganak si Aldam Tilao noong July 18, 1962 sa Barangay Carbon, isang nayon sa isla ng Malamawi sa lungsod ng Isabela, Basilan. Lumaki siya sa isang broken family at marami ang nagsabing mahigpit at relihiyoso ang kanyang ama, habang siya ay palabarkada at mahilig sa inuman at sugal. Meron siyang mga kapatid at kalaunang nagkaroon ng 2 asawa at may anak na lalaki sa unang asawa na si Ahmad. Nag-aral siya ng elementarya sa Malamawi at pumasok sa high school sa Isabela City. Noong 1982 hanggang 1985, kumuha siya ng kursong criminology sa Zamboanga Arturo Eustaquio Colleges at sumali rin sa Naval Reserve Officers Training Course sa Zamboanga School of Arts and Trade. Pero na-expel siya dahil sa mga paglabag sa disiplina at kabalbalan. Sa ibang salaysay, nagtungo raw siya sa Saudi Arabia upang mag-aral ng engineering at nanirahan doon ng ilang taon. Kilala sa kanilang lugar si Aldam bilang masayahing atleta. Isa siyang defenseman sa koponang soccer noong high school at mahilig magpakitang gilas. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, mahilig siyang makipag-inuman, magsugal at makipag-away. Kabaliktaran ito ng mahigpit na pananampalataya ng kanyang ama. Maangas siya sa publiko at malakas ang loob, bagay na magiging sandata niya kalaunan sa media.
Sa mga unang taon bago siya sumapi sa Abu Sayyaf, naging kilala na si Sabaya sa kanyang maangas na forma. Inilarawan siya na malapad ang katawan, kalbo, minsang nakaberet o durag, may hikaw sa tenga at laging naka-Oakley na salamin o shades. Basta bad boy ang datingan ni Kalbo at talagang appealing siya sa ilang kabataang bandido. Kaya siguro idol niya rin talaga si Robin Padilla nung araw, no? Mala bad boy. Pero mamaya na natin ikwento yan. Ang ganitong imahe ay taliwas sa mga konserbatibong nakasanayan sa Basilan na nagpalapit sa kabataan. Pagdating naman sa mga terorista, idol niya ang mga international na militante tulad ni Ramzi Youssef at Khalid Sheikh Mohammed. At gumamit siya ng Islam bilang pantakip sa marahas na asal. Nanirahan din siya sa Saudi Arabia at Libya ng ilang taon bago tuluyang bumalik sa Pilipinas. Sinubukan niya maging pulis at kumuha ng engineering ngunit hindi nagtuloy-tuloy. Tinangka rin niyang sumali sa isang kampo ng mga mujahidin sa gitnang silangan doon sa Al-Qaeda training camp. Ngunit pinaalis siya dahil sa pagiging pasaway nga. Sinasabing nagtrabaho rin siya sa Saudi Arabia bilang manggagawa bago umuwi sa Basilan. Pagbalik niya sa Basilan at matapos niyang iwan ang police training sa Zamboanga City, sumali si Sabaya sa Moro National Liberation Front o MNLF, ang pangunahing rebeldeng Moro noong dekada 70. Dito raw siya natutong gumawa ng bomba at iba pang taktika ng gerilya gaya ng sabotage. Gayunpaman, hindi siya nagtagal sa MNLF at hindi siya sang-ayon sa peace talks nito sa gobyerno, kaya dito siya kumalas. At nung kalagitnaan ng dekada 90, lumipat siya sa bagong grupong Abu Sayyaf na itinatag ni Abdurrajak Abubakar Janjalani. Naging isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tagapagsanay ni Janjalani sa Basilan at kalaunan ay kinuha ang alias na Abu Sabaya. Ang pangalang Abu Sabaya ay may uugnay sa tradisyon ng mga nomdigger na ginagamit ng mga mujahidin. Ilang ulat ang nagsasabing ginagamit din niya ang mga alias na Abu Qatada at Abu Ahmad Salayuddin. Pagkatapos mapatay si Abdurrajak Janjalani noong 1998, ipinroklama ni Aldam Tilaw o Abu Sabaya ang sarili bilang isa sa mga tagapagmana ng pamumuno sa Basilan noong 1999. Ayon sa ilang pag-aaral, matapos ang pagkamatay ni Janjalani, ang pamumuno sa Basilan faction ay napunta kina Gaddafi Janjalani at Abu Sabaya, bagaman nagkaroon umano ng alitan sa pagitan nila. Sa panahong ito, lalong nakilala ang Abu Sayyaf sa kidnap for ransom na naging pangunahing pinagkukunan nito ng pondo. Si Abu Sabaya rin ang palaging mukha ng grupo sa media dahil madalas siyang tumawag sa mga istasyon ng radyo upang magbanta, makipag-usap tungkol sa ransom at magpasikat sa publiko. Samantala, ang mga kakilala niya noong high school ay nasorpresa sa biglang pagyakap niya sa ekstremistang ideolohiya. Ayon sa isa niyang dating kaklase at kabarkada, noon daw ay malayo o hindi interesado si Sabaya sa seryosong politika o relihiyon at malalaman niya na lang pala na ang dati niyang kaibigan ay isa ng notorious jihadist. Si Sabaya ay naging madalas na boses sa radyo sa Mindanao at ayon sa artikulo ay sobrang na-enjoy niya ang public persona na tinawag niya ang sarili niyang DJ at ipinaburda pa ang initials sa backpack niya. Sa ilang okasyon kapag nagpapakita ito sa press, si Sabaya ay larawan ng modern day pirate. Pinapagamit niya ng satellite phone ang mga bihag para tumawag sa pamilya at mga kaibigan nito upang magmakaawang magbayad ng ransom. Habang siya naman ay tumatawag sa isang radio station sa Mindanao upang ipagmalaki ang krimen at itulak ang gobyerno sa negosasyon. Gusto niya pang ipakilala ng mga bihag ang Abu Sayyaf bilang The Osama Bin Laden Group. Bilang tagapagsalita ng Abu Sayyaf, naging kilala si Abu Sabaya sa mapanukso at madalas na pakikipag-usap sa media na para bang kaya niyang lokohin ang militar. Ambisyon pa niyang gawin na Premier Southern Franchise of Global Jihad ang grupo. Ang ganitong pagkahilig sa spotlight at labis na kumpiyansa ang nagpalaki sa pangalan niya na kalaunang magbibigay daan sa kanyang pagkabagsak dahil hinahayaan niyang masubaybayan ng mga investigador ang kanyang mga tawag at kilos. Si Aldam Tilaw ay unang sumikat sa malawakang hostage crisis noong March 2000 sa humigit kumulang 50 sibilyan. Kabilang dito ang mga estudyante, guro at katolikong pari na si Father Roel Gallardo na dinukot nila mula sa dalawang paaralan ng Sumisip, Basilan. Sa panahon ng krisis, ipinakilala ni Tilaw ang kanyang sarili sa unang pagkakataon bilang Abu Sabaya sa media. Ginamit din niya ang mga alias na Abu Ahmad Salayuddin at Sumaya.
Ngayon, habang hawak nila ang mga bihag sa kabundukan, lalo pang tumindi ang takot na magbanta silang papatayin ang ilang hostages kapag hindi nasunod ang kanilang mga kondisyon. Pero sa lahat ng hiningi nila, may isang pangalan ang pinakagumimbal sa marami, Robin Padilla. Siya mismo ang gusto nilang makausap bilang negosyador. Noong una, nagdalawang isip pa ang gobyerno. Siyempre, sino ba naman ang basta magpapapasok ng isang action star sa gitna ng krisis? Marami ang tumutol, marami ang nag-alinlangan. Pero habang papalapit ang deadline at lumalaki ang banta sa buhay ng mga bihag, napilitan ding subukan ng Malacanang ang tinawag ng ilan na Robin Factor. Kaya noong April 12, 2000, lumipad si Robin patungong Basilan, hindi bilang artista, kundi bilang taong handang isugal ang sarili para sa kapayapaan. Pagdating niya sa kampo ng Abu Sayyaf sa Mount Puno, Mahaji, hindi baril ang dala niya kundi pakiusap, pananampalataya at tapang. Kasama niya ang batikang mamamahayag na si Noli De Castro, mga taga-media, ilang opisyal at mga relihiyosong leader gaya ng mga ulama at bishops na tumulong rin sa pagdulog. Kinausap niya ang mga bandido bilang mga kapatid at nakiusap na wag saktan ang mga bihag. Sa puntong iyon, tila gumana ang kanyang presensya. Naurong ang nakaambang pagpugot sa 9 na lalaking bihag at may 2 pang batang bihag na pinalaya. Sa mata ng marami, si Robin noon ay hindi lang action star, isa siyang taong nagdala ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Pero gaya ng madalas mangyari sa mga kwento ng Abu Sayyaf, hindi naging payapa ang wakas. Habang tumatagal ang negosasyon, lalo ring humirap ang sitwasyon dahil sa mas mabibigat na demand ng grupo. May 3, 2000, sumiklab ang engkwentro sa rescue effort. Doon nauwi sa trahedya ang krisis. Nasawi si Father Roel Gallardo at ilang pang bihag. Si Gallardo ay kalaunang natagpuang may mga tama ng bala at palatandaan ng torture sa pulang padre sa ulo, balikat at likod. Kasama rin sa nasawi at may palatandaan ng torture ang 3 bihag na guro at 5 bihag na estudyante. Tanda ng kalupitan ng bandidong grupo na hindi nagatubiling idamay ang mga inosente sa huling sandali. 2 sa mga nasawing guro na yon ay pinugutan nila ng ulo. Kaya kahit may mga nailigtas at napalaya, nanatiling mapait ang dulo nito. Kasunod nito, pinangunahan ni Sabaya ang pagsalakay sa Dos Palmas Island Resort sa Palawan noong May 27, 2001. Dumating sila umaga sakay ng 2 bangka at dinakip ang 20 katao. Karamihan ay Pilipinong turista, ngunit kasama rin sina Martin at Gracia Burnham, mga Amerikanong misyonero na nagdiriwang ng kanilang ika-18 anibersaryo ng kasal, at ang Peruvian American na si Guillermo Sobero. Ang orihinal sana nilang target ang mas mayamang Amanpulo Resort. Ngunit dahil naligaw sila sa Palawan, sa Dos Palmas sila bumagsak. Doon ginamit ni Sabaya ang satellite phone upang tumawag sa pamilya ng mga bihag at sa media. Pinipilit niyang sabihin na sila ay mga tauhan ni Osama Bin Laden at pinagbibintangan ang gobyerno na nagpapabaya sa Mindanao. Ipinagpatuloy ng grupo ang pagkidnap upang humingi ng $1,000,000 na ransom at pagpapalaya ng mga nakakulong na terorista gaya ni Ramzi Youssef na utak sa pambobomba sa World Trade Center. Madaling araw bandang 12:30 AM noong June 2, 2001, dinala nila sa Sabaya ang kanilang mga bihag mula sa Dos Palmas sa bayan ng Lamitan, isa sa mga iilang Kristiyanong pamayanan sa Basilan. Sinakop nila ang Dr. Jose Torres Memorial Hospital at ang katabing simbahan ng St. Peter. Doon nila dinukot ang mga pari, doktor, nurse at pasyente at ginamit bilang mga panangga laban sa mga rumiresponding militar. Pumasok sila ron kasama ang hindi bababa sa 60 armadong kalalakihan na nagdulot ng matinding kaguluhan sa ospital, kabilang ang pagbabasag ng mga bintana at pagpapalipat-lipat sa mga bihag mula sa isang kwarto patungo sa iba. Nakipagbakbakan sila sa militar at sa isang civilian group na pinangunahan ng isang retired Colonel Baet. Nasa 2,000 bilang ng mga sundalo ang rumisponde. Ang isang sinasabi pang leader na kinilalang si Abu Suleiman ay sumigaw na ang kanyang unit ay isang suicide squad at sinabing hawak nila ang 200 bihag. Pero naniniwala ang mga puwersa ng gobyerno na 20 bihag lamang ang hawak nila. Hiniling ni Suleiman na itigil na ng militar ang pagtugis sa kanila. Kung hindi, nagbanta siyang papatayin nila ang mga bihag. Pinalibutan ng puwersa ng gobyerno ang ospital at simbahan at nanawagan sa Abu Sayyaf na sumuko. Naghahanap din ang grupo ng mga gamot at syringe para sa kanilang mga sugatang kasamahan, pati na rin ang pagkain at damit.
Ngayon, upang mapigilan ang mga sundalo, naglagay ang mga ekstremista ng mga sniper sa mga bubungan. Sinagot ito ng mga sundalo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga helicopter, gunship at nagpaputok ng rocket at machine gun diretso sa pwesto nila. Habang tumatagal ang labanan, 4 na bihag ang nakatakas. Nang dumilim na bandang 6:30 ng gabi, nagawang makatakas ng Abu Sayyaf mula sa compound. Dala ang natitirang 11 sa orihinal na 20 bihag mula sa Dos Palmas at karagdagang 5 bihag mula sa ospital, kabilang ang nurse na si Edibora Yap. 5 iba pang bihag ang nagawang makatakas sa gitna ng nighttime withdrawal habang tinatakpan ng Abu Sayyaf ang kanilang pagtakas ng pagpapaputok ng baril at ginamit ang mga bata at bihag bilang panangga. Nasa 12 hanggang 20 mga sundalo ang nalagas sa naganap na engkwentrong yon. May mga inosenteng sibilyan din ang nasawi at sugatan, pero hindi malinaw ang eksaktong bilang ng mga ito. Matapos nito, naglakad sila patungo sa kabundukan at kinabukasan, nagtipon ang iba pang unit ng Abu Sayyaf upang sumanib sa grupo, kaya lumaki pa ang bilang ng mga bandido. Pagkatapos ng ilang araw, inanunsyo ni Sabaya noong June 12, 2001, kasabay ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, na pinugutan nila ng ulo ang Amerikanong hostage mula sa Dos Palmas na si Guillermo Subero. Ang pagpugot umano ay regalo nila para sa kaarawan ni Pangulong Gloria Arroyo. 4 na buwan pagkatapos nito, na-recover ng mga otoridad sa Basilan ang mga labi ng isang bangkay at kumpirmadong kay Guillermo Subero nga ito. Ayon pa sa Korte Suprema, sinabi ni Sabaya sa mga bihag na pinugutan na si Subero at nagbanta na papatayin sila kapag hindi sila sumunod. Gayunpaman, bumuo si Sabaya ng isang striking force na siyang pumugot pa rin ng ulo ng 10 pang inosenteng sibilyan. Matapos ang isang taon, June 7, 2002, sa isang rescue operation ng militar sa Siraway, Zamboanga del Norte, napatay ang Pilipinang nurse na si Edibora Yap at ang misyonerong Amerikano na si Martin Burnham, habang nasagip naman si Gracia Burnham. Muling nagpatuloy ang pagtugis kay Sabaya matapos ang insidenteng ito. Nag-alok ang gobyerno ng Estados Unidos ng gantimpalang hanggang $5 milyong at ang gobyerno ng Pilipinas ng ₱5 milyong para sa impormasyong hahantong sa pag-aresto o pagkaka-neutralize kay Abu Sabaya. Matapos ang Lamitan Siege, pinaigting ng militar ang operasyon laban sa Abu Sayyaf sa tulong ng suportang Amerikano sa intelligence, communications at planning. Gumamit ang mga tauhan ni Colonel Juancho Saban ng undercover spotters upang i-map ang pamilya, dating kakilala at supply network ni Abu Sabaya. At kalaunan ay nakuha nila si Alvin Siglos, isang dating kaeskwela at kababata ni Sabaya, bilang mahalagang linya sa kanya. Mahirap pa ring hulihin si Sabaya, hindi lamang dahil sa terrain ng Basilan at Zamboanga, kundi dahil din sa kanyang lokal na ugnayan at network ng mga taga-supply at courier. Si Alvin Siglos ay dating kaklase at kabarkada ni Aldam Tilao noong high school at pareho nilang hilig ang larong soccer. Si Siglos ang captain ng soccer team habang si Tilao naman ang defenseman. Noong taong 2000 ay narinig niya sa radyo ang boses na pinaniniwalaan niyang kay Tilao na ngayon gumagamit na ng alias na Abu Sabaya. Kalaunan, tinawagan siya ni Tilao at tinanong kung maraming milyonaryo sa Zamboanga na pwedeng kidnapin at kung may bank account siya na pwedeng paglagyan ng ransom money. Pero matapos ang Golden Harvest kidnapping kung saan nadamay ang mga kamag-anak ni Siglos at napatay ang kanyang tiyuhin, nagpasya siyang makipagtulungan sa militar. Nilapitan siya ng isang operative ni Colonel Saban upang maging action agent. Bagaman may natitira pa siyang pagkiling sa dating kaibigan, mas nanaig ang paghihiganti at pagnanais ng hustisya at mapabagsak siya. Gamit ang ugnayan ni Siglos, ipinadadala ng mga Marines ang mga supply gaya ng groceries at iba pang hinihingi ng grupo ni Sabaya, kabilang pa minsan ang hamburger at pizza, gamit ang pondong ibinigay ng CIA. Isa sa mga unang binili ng CIA ay isang bagong satellite phone para kay Sabaya na binilhan ni Siglos sa Zamboanga. Minarkahan ng Marines ang serial number nito bago ito ipinadala kasama ng mga supply. Bukod pa rito, humingi rin si Sabaya ng backpack, kaya naghanda ang CIA ng backpack na may tracking device na itinahi sa tela. Sa tulong ng mga tawag ni Sabaya kay Siglos at ng kanyang paggamit sa CIA supplied satellite phone sa mga radio interview, hindi niya alam na ginagamit ito ng militar upang tukuyin ang kanyang kinalalagyan. Gayunpaman, hindi pinapayagan ng CIA na ibigay ang eksaktong coordinates sa Philippine Marines, kaya 5 milyang radius lamang ang naibibigay nila. Kalaunan,
Gumamit din sila ng Predator at iba pang surveillance aircraft upang masundan ang galaw ng grupo. Nung panahong buhay pa si Martin Burnham, ginamit ng militar ang pagbisita ni reporter Arlene de la Cruz bilang paraan upang masubok kung tunay ngang may access si Alvin Siglos kay Abu Sabaya. Nang makita sila sa gubat, nakasuot si Sabaya ng kanyang trademark na black head wrap at sunglasses, long sleeve black shirt at army fatigue pants habang may dalang rifle at pistol. Kalaunan ay inilabas niya sina Martin at Gracia Burnham na kapwa kapansin-pansing payat na at piniyagan silang ma-video interview. Pagkababa ni De la Cruz at Siglos mula sa bundok, naipalabas ang footage sa telebisyon at ginamit ng Marines ang debriefing at video upang matansya ang lokasyon ng grupo. Ngunit nakalipat na sina Sabaya dala ang mga bihag bago nakapaglunsad ng raid ang army. Sa mga huling linggo ng pagtatago at pagtakas, hirap at pagod na ang grupo ni Abu Sabaya dahil palipat-lipat sila ng taguan at kapos sa pagkain at supply. Nagrereklamo siya sa telepono na patuloy silang nagtatago at nagbabanta na papatayin ang mga bihag kapag hindi nadala ang mga nais niyang pagkain at gamot. Umabot sa puntong nagtiis sila ng 9 na araw na tubig ulan at asin lang ang ikinabuhay. Patuloy siyang tumatawag kay Alvin Siglos para sa mga request at gumamit pa ng CIA-funded satellite phone. Nakalaunan ay nakatulong sa pagtukoy sa kanyang lokasyon kapag ginagamit niya ito sa mga radio interview. Ang patuloy na pag-aasal ng arogante at kanyang tiwala sa media savvy na persona ay nagsilbing tulay sa pagmonitor ng militar at nagbigay ng pagkakataon upang harangin ang kanilang bangka at tuluyan na siyang mapuksa. June 21, 2002, alas 4:30 ng madaling araw. Sa karagatan malapit sa bayan ng Sibuco, Zamboanga del Norte, hinarang ng mga operatiba ng Naval Special Warfare ang motorbangka ni Sabaya. Nagkaroon ng maikling putukan matapos pagbabarilin ng mga bandido ang mga humaharang na puwersa. Sa engkwentro, tinamaan si Sabaya at nahulog o nawala sa dagat habang 4 sa kanyang mga kasamahan ang nadakip. Matapos ang sagupaan, sinabi ng militar na narecover nila mula sa dagat ang ilan sa mga personal na gamit ni Sabaya, kabilang ang satellite phone, trademark sunglasses at mga armas gaya ng M16 rifle at M203 grenade launcher. Gayunpaman, hindi na-recover ang kanyang bangkay, kaya sa mga unang ulat ay inilalarawan siyang presumed dead o pinaniniwalaang patay. Ayon sa mga opisyal, sinabi rin ng 4 sa nahuling bandido na kasama nila si Sabaya sa bangka at tinamaan siya ng bala at nalunod. Pinuri ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ng gobyerno ng Estados Unidos ang operasyon. Itinaas ng mga opisyal ang moral ng militar at sinabing nabigyan ng hustisya ang mga biktima ng kidnappings. Gayunpaman, dahil hindi na-recover ang kanyang katawan, may ilang espekulasyon na buhay pa siya. Matapos mamatay si Sabaya, humina ang puwersa niya. Nagkawatak-watak ang mga natirang tauhan at nabawasan ng malalaking kidnap for ransom operations. Ayon sa mga security studies, pagsapit ng taong 2003 hanggang 2004 ay humupa ang kidnapping wave. Kaso nga lang nagbago ang taktika ng grupo. Naghasik na rin sila ng katakot-takot na pambobomba. Ikaw tol, naniniwala ka bang patay na talaga si Abu Sabaya o may mas malalim pang kwento sa likod ng pagkawala niya? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi.